Ibinenta kita pambayad sa utang. Habang yakap ni Floren ang lumang damit ng amang kalilibing lang, humahalakhak ang kanyang madrastang suot, ang ninakaw nilang alahas. Itinaboy siya sa lansangan, ipinagpalit sa isang lalaking pilay. Ngunit ang basahang itinapon nila, nakapulot ng diamanting magwawasak sa kanilang kasakiman. Babangon ako at luluhod kayong lahat. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang pusong pilit nilang dinurog? Ibinenta na kita. Nakapirma na ang kontrata, kaya huwag ka nang mag-inarte at pirmahan mo na rin itong marriage certificate. Pambayad ka sa mga utang ko, naiintindihan mo. Walang anumang pasubali. Tumama ang mga salitang yon na tila punyal sa dibdib ni Florencia. Sa mga oras na yon, nakayuko siya, maingat na tinatahi ang punit sa kuwelyo ng itim na polo ng kanyang yumaong ama. Ito ang damit na isusuot sana niya para sa unang anibersaryo ng kamatayan nito bukas. Ngunit sa halip na pag-alaala, isang pira-pirasong papel ang inihagis sa kanyang harapan. Nanginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya namalayang bumaon na pala ang dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Subalit mas nangingibabaw ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao kaysa sa hapdi ng sugat. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang amoy ng langis at lumang kahoy sa loob ng maliit na tahian ay biglang naging nakakasakal. Parang may mabigat na batong nakadagan sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga. Pinipigilan siyang sumigaw. 3 taon siyang nagpaalipin. 3 taon niyang isinantabi ang sariling pangarap para tumanaw ng utang na loob sa babaeng itinuring niyang ina. Ganoon na lamang ba kadali na itapon siya na parang basahan matapos pakinabangan. Bumukas ng marahas ang pintuan ng tahian, sapat upang mayanig ang mga nakasabit na ritaso. Pumasok ang kanyang kinakapatid na si Luz. Ngumunguya pa ng chewing gum habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ano ba, Floren? Tatanga-tanga ka na naman dyan. Ang swerte mo nga at may lalaki pang pumayag na anuhin ka. Kahit pa sabihing pilay at taga-squatter iyong Gaspar na yon, at least may pakinabang ka na sa pamilyang ito. Hindi puro kapabigat. Pilit na lumunok si Floren. Tiningala niya ang kanyang madrasta. Ang mga mata niya ay nag-uunahan na sa pagluha. Parang awa niyo na. Wag naman ganito. Magtatrabaho po ako ng doble. Kahit 3 shift pa sa patahian. Babayaran ko unti-unti ang utang niyo. Huwag niyo lang po akong ipakasal sa taong hindi ko kilala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Herminia. Lumapit ang matanda sa lumang makinang panahi na pamana pa ng ama ni Floren. Idinikit ang mga kuko nitong kulay pula sa makinis na kahoy. Kung hindi mo pipirmahan yan ngayon din, bukas na bukas ay ibebenta ko sa junk shop itong kaisa-isang alaalang naiwan ng tatay mo. Pati mga buto niya sa sementeryo, ipapahukay ko dahil wala na akong pambayad sa upa ng nitso. Mamili ka, pangarap mo o ang katahimikan ng tatay mo? Gumuho ang huling haligi ng katatagan ni Floren. Ang makina at ang alaala ng ama, ang tanging natitirang kayamanan niya sa mundong ito. Nanginginig siyang tumayo. Kinuha niya ang bolpen na nakapatong sa ibabaw ng kontrata. Bawat guhit ng tinta ay tila paghiwa sa kanyang sariling laman. Pumatak ang isang mainit na luha, saktong lumabos sa ibabaw ng kanyang pangalan. Tuluyan na niyang isinuko ang kanyang kalayaan. Sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan ng gabing iyon, itinaboy siya ni Herminia palabas ng bahay bitbit lamang ang isang maliit na bag ng mga lumang damit. Wala siyang payong, walang pamasahe, at walang pupuntahan, kundi ang address na nakasulat sa isang gusot na papel. Bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ng Maynila ay mabigat. Tila hinihila siya pababa ng kawalan ng pag-asa. Narating niya ang isang eskinita na amoy kanal at basang lupa. Sa dulo nito ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa tapat ng pinto, nakatayo ang isang matangkad na bulto ng lalaki. Nakasandal ito sa isang tungkod. Ang mukha ay nakakubli sa ilalim ng isang kupas na sombrero.
Puno ng takot ang dibdib ni Floren habang humahakbang palapit sa taong bumili sa kanyang buhay. Humarap ang lalaki. Kasabay ng pagguhit ng matalim na kidlat sa kalangitan ay ang pagliliwanag ng paligid. Nakita ni Floren ang isang pares ng matang malalim, malamig, at tila nagtatago ng isang napakalaking bagyo. Ang pintuan ng maliit na dampa ay dahan-dahang sumara sa kanilang likuran. Ikinukulong siya sa isang mundong hindi niya alam kung magiging impyerno ba o kanyang kaligtasan. Nagyeyelo ang pakiramdam ni Florencia habang nakatayo sa isang sulok ng maliit at madilim na silid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang pundidong bumbilya na nakasabit sa gitna ng kisameng gawa sa manipis na yero. Nakayuko lamang siya, mahigpit na nakayakap sa kanyang lumang bag na animoy iyon na lamang ang tanging kalasag niya laban sa mundong nagtapon sa kanya. Hinihintay niya ang pinakakinatatakutang mangyari. Sa mga kwentong narinig niya, ang mga babaeng ipinagbibili pambayad sa utang ay walang ibang kahihinatnan kundi ang maging alipin sa lahat ng bagay, maging sa kama. Ngunit walang pilitan o marahas na paglapit na naganap. Tahimik na hinubad ni Gaspar ang kanyang basang sombrero at inisabit iyon sa isang pako sa dingding. Sa tulong ng kanyang tungkod, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kabilang sulok ng kwarto. Kumuha siya ng isang manipis na banig mula sa ibabaw ng lumang aparador at inilatag iyon sa malamig na sementadong sahig. Nang matapos, lumingon siya kay Floren at bahagyang itinuro ang kaisa-isang maliit na katre sa silid gamit ang kanyang tingin. Walang kahit anong salitang namutawi sa mga labi ng lalaki. Nahiga ito sa sahig na nakatalikod sa kanya, ipinauubaya ang nag-iisang komportableng higaan sa taong hindi pa niya nakikilala. Nang lubusan, naiwang nakatayo si Floren, natitigilan at puno ng pagtataka. Ang kanyang puso, na kanina pa, kumakabog ng mabilis. Dahil sa takot, ay unti-unting kumalma, napalitan ng isang kakaibang ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng katre, hindi pa rin makapaniwala na ang halimaw na inasahan niyang aangkin sa kanya ay nagbigay ng espasyong huminga. Sa kalaliman ng gabi, binalot ng panaginip ang kanyang diwa. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga kamay ni Herminia. Nakikita niya ang galit na mukha ng kanyang madrasta, hawak ang pamalo, habang walang awang dinudurog ang makinang panahi ng kanyang ama. Sa kanyang panaginip, pilit siyang sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nagising siyang umiiyak, hinahabol ang sariling hininga, at basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nabalik lamang ang diwa ni Florence sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang mainit na bagay na dumampi sa kanyang panginginig. Isang baso ng maligamgam na tubig ang maingat na inilapag sa maliit na mesang kahoy sa tabi ng kanyang katre. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Gaspar na mabilis na umiwas ng tingin at tahimik na bumalik sa kanyang banig sa sahig. Walang panunumbat, walang tanong, tanging isang tahimik na pagkalinga na tumunaw sa yelong nakabalot sa puso ni Floren. Kinuha niya ang baso, ang init ng tubig ay tila gumapang mula sa kanyang mga palad patungo sa kanyang kaluluwang matagal nang inulila ng pagmamahal. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nauna nang bumangon si Floren. Napatingin siya sa ibaba. Nakabaluktot si Gaspar sa sahig, halatang nilalamig dahil sa nipis ng suot nitong sando. Kinuha ni Floren ang kanyang sariling kumot mula sa katre at maingat, na halos hindi gumagawa ng anuman na makakaistorbo, ay idinantay iyon sa malalapad na balikat ng kanyang asawa. Habang inilalapat niya ang kumot, hindi sinasadyang napansin niya ang mga kamay ni Gaspar na nakapatong sa dibdib nito. Napakunot ang kanyang noo. Sa halip na makakita ng makakapal na kalyo mula sa paghawak ng martilyo at alambre na inaasahan sa isang ordinaryong electrician, ang mga daliri ng lalaki ay mahahaba. Malilinis ang hugis,
ngunit puno ng pira-pirasong peklat, mga pilat na tila hiniwan ng maliliit na bubog ng salamin. Sino ba talaga ang lalaking ito? Upang maibsan ang mga tanong sa kanyang isipan, nagpasya si Floren na lumabas bitbit ang ilang barya na natitira sa kanyang bulsa para bumili ng kape sa tindahan sa dulo ng eskinita. Pagsapit niya sa kanto, sumalubong sa kanya ang mapanuring tingin ng mga babaeng nakatambay sa tabi ng poso. Nangunguna roon si Aling Rosa, ang kilalang tagakalat ng balita sa buong looban. Ayan na pala ang manugang ni Herminia na ipinambayad sa utang. Pabulong ngunit sadyang pinaririnig na wika ni Aling Rosa sa kanyang mga kasama. Ang mga mata ay may halong pangungutya at awa. Sayang na bata, napunta lang sa pilay. Pero alam niyo ba, ang totoong pinagtataka ko? Lumingalinga muna ang matanda bago inilapit ang mukha sa mga kausap, ngunit sapat ang lakas ng boses upang marinig ni Floren. May mga nag-iikot ditong mga lalaki kagabi. Hindi mga taga rito. Puro nakasuot ng maiitim na damit. Parang mga goons sa pelikula. May hinahanap daw silang nagtatago dito sa lugar natin. Baka mamaya, sangkot sa malaking gulo ang lalaking pinakasalan niyan. Natigilan si Floren. Ang hawak niyang barya ay tila naging singlamig ng yelo. Lumingon siya pabalik sa direksyon ng kanilang barong-barong. Ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, tila nakikita na niya ang mga mapanganib na aninong umaaligid sa kanilang tirahan. Ang mga lalaking nakasuot ng itim. Pabigat ng pabigat ang bawat pag-igib ni Florencia sa poso ng komunidad. Hindi dahil sa dami ng tubig sa kanyang timba, kundi dahil sa mga matatalim na tingin at bulungan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Sa paligid ng igiban, nagkukumpulan ang mga kababaihan sa pangunguna ni Aling Rosa. Hindi nila alintana na naririnig ng mismong pinag-uusapan ang kanilang mga panguuyam. Tingnan mo nga naman, ang gandang bata pero ginawa lang pambayad utang ng sariling pamilya. Wika ng isang ginang habang nagkukusot ng labada, ang tinig ay puno ng pandidiri. Ano namang kinabukasan ang naghihintay dyan sa piling ng isang pilay na gumagawa lang ng mga sirang bentilador? Wala na ngang makain, baka palamunin pa niya ang asawa niya. Yumuko na lamang si Floren, mahigpit na ikinuyom ang mga palad sa kalawanging hawakan ng timba. Ang mga salitang yon ay parang echo ng masasakit na panlalait ni Herminia na pilit bumabalik sa kanyang isipan. Gusto niyang takpan ng kanyang mga tainga at tumakbo pabalik sa maliit na barong-barong. Ngunit wala siyang magawa, kundi tiisin ang kahihiyan alang-alang sa isang timbang tubig na kailangan nila sa maghapon. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang iniaangat ang mabigat na lalagyan. Subalit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa, isang malapad na anino ang tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Tumigil ang ritmong pagtama ng kahoy sa sementadong kalsada. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya si Gaspar. Nakatayo ang lalaki sa kanyang harapan, nakasandal sa tungkod. Ang mukha ay nananatiling nakakubli sa ilalim ng kupas na sombrero. Wala itong sinabing kahit ano. Tanging isang malamig, nakakapasong titig ang ipinukol nito sa pangkat ni Aling Rosa. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. Ang mga matataas na boses ng mga tsismosa ay unti-unting namatay, napalitan ng kaba at pag-iwas ng tingin. Isa-isang nagkanya-kanya ng bitbit ng mga palanggana, ang mga ginang. Nagmamadaling lumisan palayo sa poso na tila may nakitang isang mabangis na hayop na nagbabanta ng panganib. Nang masigurong wala na ang mga nanlalait na mata, binaling ni Gaspar ang kanyang atensyon kay Floren. Inabot niya ang hawakan ng timba. Sa isang maikling sandali, nagtama ang kanilang mga daliri. Isang magaspang ngunit mainit na dampi na nagpatigil sa paghinga ng dalaga. Tahimik na inagaw ng lalaki ang mabigat na dalahin, kahit papaika-ika ang mga hakbang nito dahil sa napinsalang binti, hindi mababakas ang kahinaan sa kanyang tindig. Pinagmasdan ni Floren ang malapad na likuran ng kanyang asawa habang naglalakad ito pauna.
Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may isang taong humarang sa mga umaapi sa kanya nang hindi nang hihingi ng anumang kapalit. Pagdating nila sa loob ng kanilang maliit na silid, inilapag ni Gaspar ang timba sa gilid ng lababo. Nang kukunin na sana ni Floren ang tabo, napansin ng lalaki ang isang maliit na sugat sa hintuturo ng dalaga. Isang gasgas mula sa kalawanging hawakan ng poso na dumugo dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak kanina. Hindi nagtanong si Gaspar kung masakit ba yon. Walang anumang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tahimik siyang lumapit sa kanyang lumang kahon ng mga kagamitan sa kuryente. Kumuha ng isang maliit na adhesive bandage at muling lumapit kay Floren. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng dalaga. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid, maingat at banayad niyang idinikit ang lunas sa maliit na sugat ni Floren. Ang init ng hininga ni Gaspar ay bahagyang dumadampi sa balat ng dalaga, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, ang nakakatakot na lalaking inakala niya noong una ay tila naging isang tahimik na kanlungan. Pagsapit ng tanghali, lumabas sandali si Gaspar upang bumili ng ilang piyesa para sa ginagawa nitong radyo. Naiwan si Floren upang ayusin ang kanilang kakaunting gamit. Pilit na ginagawang maaliwalas ang masikip na espasyo. Habang inililipat niya ang ilang mga nakatuping damit ni Gaspar sa ibabaw ng aparador, hindi niya sinasadyang masagi ang isang kahoy na kahon na nakatago sa pinakailalim. Bumagsak ang kahon sa sahig. Dahil sa lumang kalidad ng kahoy at kalawangin nitong kandado, bumigay ang takip nito at bumuka. Agad na napaluhod si Floren upang pulutin ang mga kumalat na gamit. Natatakot na magalit ang asawa sa kanyang kapabayaan. Ngunit napatigil ang kanyang mga kamay sa ere. Mula sa nakabukas na kahon, lumabas ang isang makapal na folder na gawa sa mamahaling papel na hindi akma sa dumi at hirap ng kanilang paligid. At sa mismong pabalat ng folder na yon, kumikislap sa kabila ng madilim na kwarto ang isang ginintuang sagisag. Binasa ni Floren ang mga letrang nakaukit ng may pagkamangha at matinding kaba. De Leon Construction Group, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kumpanya sa buong bansa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Floren. Bumalik sa kanyang alaala ang tingin ni Gaspar kanina sa poso. Ang tingin ng isang taong sanay mag-utos at hindi sanay yumuko. Bakit may hawak na ganitong klaseng dokumento ang isang simpleng taga-ayos ng kuryente na nakatira sa squatter? At ano ang kinalaman nito sa mga lalaking nakasuot ng itim na umaaligid sa kanilang lugar? Bumulabog ang marahas at walang patid na paghampas sa manipis na pintuan ng barong-barong, tila nagnanais na gibain ang kaisa-isang harang ng kanilang tahimik na silid. Bago pa man makalapit si Floren upang alamin kung sino ang nasa labas, kusang bumukas ang pinto dahil sa lakas ng tulak. Pumasok si Herminia, nakapamewang at nanlilisik ang mga mata. Kasunod si Luz na nakatakip ang kamay sa ilong, tila nasusuka sa amoy ng lugar. Aba, heto pala ang pugad ng mga patay gutom. Matinis at punong-puno ng pangungutya ang boses ni Herminia na umalingaw-ngaw sa buong silid. 3 linggo ka nang nakakulong dito, Floren. Nasaan na ang buwan ng sustento ko? Ang akala mo ba, dahil ipinamigay na kita sa pilay na yon, ay tapos na ang obligasyon mo sa akin? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Pinalaki kita, pinakain kita, kaya dapat lang na magbigay ka ng pambayad sa lahat ng yon. Nanlumo si Floren. Lumapit siya at nakiusap. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sinabi niyang wala silang pera. Sapat lamang ang kinikita ng kanyang asawa para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at ilang gamot. Ngunit hindi nakinig si Luz. Nagsimulang maghalongkat ang kanyang kinakapatid sa kanilang mga kakaunting gamit. Walang pakialam na inihahagis ang mga nakatuping damit ni Gaspar sa sahig. Ma, wala talagang mapapala dito. Amoy pa lang. Amoy mahirap na. Reklamo ni Luz habang padabog na isinasara ang pinto ng lumang aparador.
Ang muka ay diring-diri sa alikabok na dumikit sa kanyang mga daliri. Nagalit ng husto si Herminia dahil walang nakitang pera na maaari niyang nakawin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mapagbabalingan ng puot hanggang sa tumapat ang kanyang paningin sa isang bagay na nakapatong sa gilid. Ang lumang makinang panahi na iningatan ni Floren at buong hirap na tinubos mula sa sanglaan bago siya ipinagbili. Kung wala kang maibibigay na pera, ibebenta ko na lang ulit itong basurang ito o kaya'y dudurugin ko para mapakinabangan sa junk shop. Banta ni Herminia, sabay dampot ng isang mabigat na piraso ng kahoy mula sa sirang silya, handang ihampas sa makina upang tuluyan itong sirain at saktan ang damdamin ng dalaga. Parang pinunit ang kaluluwa ni Floren. Ang makinang yon ay hindi lamang piraso ng bakal at kahoy. Iyon ang puso ng kanyang yumaong ama, ang tanging nag-uugnay sa kanya sa natitirang magagandang alaala ng kanyang nakaraan. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili upang harangan ang makina. Ang mabigat na kamay ni Herminia ay bumagsak ng walang habas, dumapo ng ubod ng lakas sa pisngi ni Floren. Napakalakas ng sampal na yon na nag-iwan ng pulang marka at nagpadugo sa gilid ng labi ng dalaga. Namatay ang ingay sa loob ng silid. Ngunit sa halip na umiyak at magmakaawa, gaya ng nakasanayan ng gawin ng dating Floren na madaling mauto, dahan-dahang iniangat ng dalaga ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagpapasailalim, ngayon ay nagliliyab sa isang matibay na paninindigan. Sinalubong niya ang masamang tingin ni Herminia. Walang kibo, hindi umaatras, handang ipagtanggol ang tanging alaala ng kanyang ama, kahit pa ikamatay niya. Wala nang utang na loob ang makakapigil sa kanya. Naramdaman ni Herminia ang kakaibang tapang na yon na nagpatindig ng kanyang balahibo. Bumusangot ang matanda at hinila si Luz palabas ng pinto. Nagiiwan ng mga banta na babalik sila at sisiguraduhing matitikman ni Floren ang totoong impyerno. Habang mabilis na naglalakad ang mag-ina palabas ng madilim na eskinita, walang sino man ang nakapansin sa isang makintab at itim na sasakyan na nakaparada sa likuran ng isang lumang pader. Sa loob ng madilim na salamin ng sasakyang yon, isang lente ng kamera ang walang patid na kumukuha ng litrato ng paalis na mag-ina. Maingat na minamanmanan ang bawat galaw sa paligid ng barong-barong kung saan nakatira si Gaspar. Pag-alis ng mga nanggulo, tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Florence sa sahig. Niyakap niya ang malamig na katawan ng makina, doon na ibinuhos ang luhang kanina, papinipigilan habang nakatingin sa karayom na nabali dahil sa kaguluhan. Hindi nagtagal. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gaspar mula sa pagbili ng mga pyesa. Tumambad sa lalaki ang nagkalat na gamit sa sahig at ang kanyang asawang humihikbi sa gitna ng pagkawasak, may bahid ng dugo sa labi. Unti-unting nawala ang malamlam at tahimik na anyo ni Gaspar. Ang kanyang mga mata ay dumilim na parang langit na nagbabadya ng isang mapanirang bagyo at ang hangin sa paligid niya ay naging singlamig ng yelo. Ang galit ng isang tahimik na lalaki ay tuluyan ng nagising. Bumaba ang paningin ni Gaspar sa mga nagkalat na gamit, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa dugong natuyo sa gilid ng labi ni Florencia. Hindi siya nagtaas ng boses at hindi rin siya nagtanong kung ano ang nangyari dahil ang pagkawasak ng paligid ay sapat na upang sabihin ang buong kwento. Tahimik siyang naglakad palapit sa asawang nakaluhod pa rin at nanginginig sa sahig. Sa halip na magalit o maghanap ng sisisihin, hinawakan niya si Florence sa balikat at maingat. Nang walang anumang puwersa ay inalalayan niya itong tumayo at maupo sa isang maliit na bangko. Kumuha si Gaspar ng isang malinis na basahan mula sa kanyang mga gamit, binasa yon ng malinis na tubig at lumuhod sa harapan ni Floren. Nang maingat na idampi niya ang basang tela sa sugat ng dalaga, napasinghap si Floren. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay napakalapit, kaya't halos maramdaman ng dalaga ang init ng balat
at ang mabagal na paghinga ng lalaki sa kanyang mukha. Wala sa sariling napatitig si Floren sa mga mata ng kanyang asawa, mga matang karaniwang iniiwasan ng mundo. Ngunit ngayon ay puno ng isang malalim, tahimik na pangako ng proteksyon. Walang mga salitang nabitawan, ngunit sa simpleng pag-aalagang iyon, unti-unting napawi ang takot at sakit na iniwan ng kanyang madrasta, at isang kakaibang init ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Nang matapos linisin ang sugat, tumayo si Gaspar at nagsimulang pulutin ang mga kalat ng walang ingay. Lumapit siya sa nasirang makinang panahi na itinuturing ni Floren na buhay nito. Kinuha ni Gaspar ang kanyang kahon ng mga kasangkapan. Sa kabila ng pagod at sa kabila ng kakapusan sa kagamitan, naupo siya sa sahig at sinimulang ayusin ang makina. Lumipas ang mga oras at tuluyan ng binalot ng kadiliman ang buong squatter. Nang mag-alay ng panalangin ng gabi, nagising si Floren mula sa isang mababaw na pagkakaidlip. Sa malamlam na ilaw ng nag-iisang bumbilya, nakita niya ang malapad na likuran ng kanyang asawa. Basang-basa ng pawis, walang tigil sa paghahanap ng paraan upang maibalik ang sirang piyesa ng makina na winasak ni Herminia. Naantig ang puso ng dalaga. Tahimik siyang bumangon, nagsalin ng malamig na tubig sa isang baso at naglakad palapit. Nang iabot niya ang baso, sandaling natigilan si Gaspar. Sa pag-abot ng lalaki sa inumin, bahagyang nagtama ang kanilang mga daliri. Hindi iyon mainit na dampi ng pagnanasa, kundi isang mas matibay na ugnayan ng dalawang taong natagpuan ang kakampi sa isa't isa sa gitna ng malupit na mundo. Nagkatinginan sila, isang mahaba at makahulugang titig na tila nagpapalitan ng lihim na pangunawa na kahit anong bagyo ang dumating, hindi sila mag-iiwanan. Kinaumagahan, ginising si Floren ng isang pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naririnig na tunog. Ang mainam na takbo ng gulong at ang maayos na kumpas ng karayom ng kanyang makina ay pumupuno sa buong kwarto. Nakita niya si Gaspar na inililigpit ang kanyang mga kagamitan. May kaunting dungis ng grasa sa kanyang pisngi. Ang makina ng kanyang ama ay muling gumagana, maayos na parang walang nangyaring pinsala. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, lumabas ang isang totoong nangiti sa mga labi ni Floren, isang ngiting nagpagaan sa bigat ng mundo ni Gaspar. Wala siyang nasabing salita, kundi isang basag na pasasalamat. Habang nagpupunas ng grasa sa pisngi ang asawa, nagdulot iyon ng isang munting marka sa kanyang mukha at hindi napigilan ni Floren ang isang maikling pagtawa. Ngumiti rin ng bahagya si Gaspar, isang pambihirang sandali na tila nagpaliwanag sa kanilang maliit na barong-barong. Subalit habang inaayos ni Floren ang mga damit sa aparador para ihanda ang almusal, nahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng mga gamit ng lalaki. Isa itong ginintuang pluma na may nakaukit na letrang RDL na napakakintab at pino ang pagkakagawa. Isang bagay na hindi dapat pag-aari ng isang hamak na taga-ayos ng kuryente. Bago pa man niya maitanong ang tungkol sa pluma, isang malakas na kalabog mula sa labas ng kanilang pinto ang gumambala sa kanilang kapayapaan. Hindi ito tulad ng kamay ni Herminia na naghahanap ng pera. Ito ay mabibigat na kamay na may layuning manakit at pumatay, tulad ng mga katok ng mga taong hindi takot sa batas. Napatayo si Gaspar at agad na itinago si Floren sa kanyang likuran. Samantalang ang mga pinto ay nagsimulang yumanig sa puwersa ng mga taong pilit na bumabasag sa kanilang nag-iisang harang laban sa panganib. Walang tigil ang marahas na pag-uga ng manipis na pinto ng kanilang barong-barong. Bawat puwersa ay tila nagbabadyang gibain ng kahoy anumang sandali. Mahigpit na hinawakan ni Gaspar ang braso ni Floren. Maingat ngunit mabilis siyang itinulak patungo sa madilim na sulok ng silid, malapit sa lumang aparador, kung saan hindi siya madaling makikita. Matalim ang mga mata ng lalaki habang inaabot ang kanyang tungkod, hindi upang sumandal, kundi ginawang tila isang sandata. Naghihintay sa anumang panganib na papasok.
Bumigay ang kandado at bumukas ng malakas ang pinto, sapat upang pumasok ang tatlong naglalakihang lalaki na nakasuot ng maiitim na damit. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagmamalabis at kalupitan. Walang bahid ng awa habang pinagmamasdan ang maliit at mahirap na tahanan. Ang nangunguna sa kanila, isang lalaking may peklat sa kilay, ay naglakad ng ilang hakbang paloob. Ang sapatos nitong makintab ay hindi akma sa putik ng sahig. Nasaan si Gaspar de Leon? Mababa at mapanganib ang boses ng lalaki. Pilit na inaaninag ang bawat sulok ng silid. Alam naming nagtatago siya sa squatter na ito. Ilabas niyo siya kung ayaw niyong gibain namin ang buong lugar na ito na parang basurahan. Bago pa man makasagot si Gaspar, na nananatiling nakatayo sa anino, humakbang pasulong si Floren. Nanginginig man ang kanyang mga tuhod at malamig na pinapawisan ang kanyang mga palad. Hindi niya hinayaang manaig ang takot. Humarang siya sa pagitan ng mga lalaki at ng kanyang asawa. Ginamit ang sariling katawan bilang manipis, ngunit matibay na kalasag. Itinaas niya ang kanyang baba, pinilit na patatagin ang boses. Wala kaming kilalang Gaspar de Leon. Matapang na sagot ni Floren, diretso ang tingin sa mga mata ng mga armadong lalaki. Ang asawa ko ay isang simpleng taga-ayos ng kuryente na nagngangalang Gio. Walang sino man dito na may apelidong de Leon at lalong wala kaming itinatagong kahit ano. Kung panggugulo lang ang hanap nyo, umalis na kayo dahil wala kayong makukuha dito kundi sirang bentilador at luma kong makina. Pinagmasdan ng pinuno ng mga lalaki si Floren, isang mapanuring tingin na may halong pandidiri, at pagkatapos ay binaling ang mata kay Gaspar na nakatayo at paikaikang nakasandal sa kanyang tungkod sa dilim. Nagpasiya ang pinuno na hindi ngayon ang mayamang tagapagmana na hinahanap nila. Ang lalaking nasa harapan nila ay mukhang mahina at kaawa-awa. Nag-iwan ng isang huling mabagsik na banta ang mga lalaki bago nila nilisan ang barong-barong. Nangakong babalik kung malaman nilang may itinatago ang mag-asawa. Nang makalabas at tuluyang mawala ang mga anino ng mga lalaki, naiwan si Floren na nakatayo pa rin sa harap ng pinto, nakakapit sa gilid ng mesa at pilit na kinakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahang-dahang lumapit si Gaspar. Nakita niya ang labis na takot na pilit itinatago ng dalaga. Ngunit mas nakita niya ang tapang na handang ibuwis ang sariling buhay para sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Mahinang tanong ni Gaspar. Ang boses ay may halong pangamba at pagkamangha. Maari ka nilang saktan. Hinarap ni Floren ang asawa. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng lumang damit ni Gaspar. Hindi na niya napigilan ang luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Dahil asawa kita. Garalgal ngunit buong pusong wika ni Floren. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang mga taong iyon o kung ano ang kasalanan mo sa kanila. Hindi ko rin alam kung ano ang itinatago mo. Pero alam kong sa buong buhay ko, ikaw lang ang natatanging tao na hindi nagturing sa akin na basura. Kaya kahit ano pa man ang dahilan ng pagtatago mo, hindi ko hahayaang may kumuha at manakit sa'yo. Natigilan si Gaspar. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Winawasak ang mga matitibay na pader na matagal na niyang itinayo upang protektahan ang sarili laban sa pagtataksil ng sariling kadugo. Napatingin siya sa asawang nanginginig, ngunit nananatiling nakatayo sa kanyang harapan, handang sumalo ng bala para sa isang taong halos hindi pa niya nakikilala. Huminga ng malalim si Gaspar. Lumuhod siya ng bahagya at inabot mula sa ilalim ng katre ang isang kahoy na kahon na nakatago sa likod ng mga lumang karton. Binuhat niya ito, ipinatong sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang binuksan ang takip. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Dumating na ang panahon na dapat mong malaman ang totoo, Florencia. Seryosong wika ni Gaspar habang inilalabas ang isang makapal na folder at idinadagdag iyon sa tabi ng gininto ang pluma na nakita ng dalaga kanina.
tungkol sa kung sino talaga ang taong pinakasalan mo. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Florencia habang nakatitig sa mga dokumentong inilatag ni Gaspar sa ibabaw ng maliit at gulanit na mesa. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, luminaw ang mga letra ng makapal na folder, De Leon Construction Group, Confidential. Sa tabi nito ay mga ulat mula sa ospital, mga larawan ng isang wasak na sasakyan, at ang ginintuang pluma na matagal na niyang ipinagtataka. Hinihintay niya ang paliwanag ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan, na ngayon ay wala na ang bakas ng isang mahinang tagaayos ng kuryente. Tahimik na umupo si Gaspar. Ang kanyang boses ay malamig at malalim. Tila nagmumula sa isang madilim na nakaraan na matagal na niyang tinakasan. Ako ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng korporasyong yon, panimula niya, na nagpatindig ng balahibo ni Floren. Lahat ng nakikita mo, ang aking pagiging pilay, ang aking pagtatago rito sa squatter, lahat ng yan ay resulta ng kasakiman ng sarili kong tiyuhin, si Don Renato. Isinalaysay ni Gaspar kung paano 3 taon na ang nakararaan. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, pinlano ng kanyang tiyuhin ang isang aksidente upang alisin siya sa landas nito. Ang sasakyang minamaneho niya ay sinabotahe na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol at mahulog sa bangin. Nakaligtas siya ngunit labis na napinsala ang kanyang binti. Habang nasa ospital at nagpapagaling, nalaman niyang unti-unting pinipeke ni Don Renato ang kanyang mga pirma upang ilipat ang lahat ng ari-arian at kapangyarihan sa pangalan nito. Walang mapagkakatiwalaan at walang lakas upang lumaban ng harapan. Pinili ni Gaspar na maglaho at magkunwaring naghihirap. Inakala ni Don Renato na patay na siya o tuluyan ng nabaliw. Kaya nagkaroon ng oras si Gaspar na mangalap ng ebidensya mula sa mga palihim na kaalyado sa loob ng kumpanya. Habang nakikinig, nakaramdam ng kirot sa dibdib si Floren. Naisip niyang ang kasal nila ay bahagi lamang ng isang balatkayo upang maging perpekto ang pagtatago ni Gaspar, isang lalaking nakapangasawa ng mahirap at walang kwentang babaeng ibinenta ng pamilya. Pilit niyang pinigilan ang pagluha, ngunit ang kirot ng pakiramdam na siya ay ginamit bilang kasangkapan ay hindi niya maitago sa panginginig ng kanyang mga balikat. Napansin ni Gaspar ang pagyuko at pananahimik ng dalaga. Nauunawaan niya ang lungkot na bumalot dito. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi gamit ang kanyang tungkod, at maingat na kinuha ang mga nanginginig na kamay ni Floren. Totoong ginamit ko ang kasal na ito bilang isang takip sa umpisa. Pag-amin ni Gaspar, ang boses ay puno ng pagsisisi at sinseridad. Ngunit nang makita ko kung paano ka sinaktan ng sarili mong pamilya, kung paano ka lumaban para sa alaala ng iyong ama, at kung paano mo ako ipinagtanggol sa mga taong yon kanina. Nakita ko sa iyo ang sarili ko. Pareho tayong itinapon ng mga taong dapat sanang mag-alaga sa atin. Patawarin mo ako, Florencia. Hindi na ikaw isang kasangkapan ngayon. Ikaw ang naging dahilan kung bakit gusto ko nang tapusin ang pagtatagong ito. Napatingala si Floren. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito dahil sa kalungkutan. Nakita niya sa mga mata ni Gaspar ang katotohanan ng isang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang isa niyang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki at maingat, puno ng pag-iingat at pagmamahal, ay inilapat ang kanyang palad sa mahabang peklat sa binti ni Gaspar. Walang pandidiri, tanging isang tahimik na pangunawa na ang bawat sugat na yon ay sumisimbolo sa kanilang parehong pagbangon. Kung lalaban ka para bawiin ang buhay mo, bulong ni Floren, mariing tinitigan ng asawa, kasama mo ako. Tayo ang pamilya na hindi nila kailanman maaagaw. Isang mainit na pag-asa ang bumalot sa buong silid nang magkadikit ang kanilang mga noo. Isang tahimik na kasunduan ng 2 taong natagpuan ng kaligtasan sa isa't isa.
Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang ginambala ng malakas na pag-ilaw at mabilis na pagtunog ng isang lumang Nokia phone mula sa bulsa ni Gaspar. Kinuha ni Gaspar ang telepono. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado mula sa kabilang linya, madilim na anino ang muling dumaan sa kanyang mukha. Gaspar, wala na tayong oras. Nagpapanik na boses ng abogado. Nagsimula na si Don Renato. Bukas ng gabi sa malaking piging ng kumpanya, ipipilit niya sa board of directors ang tuluyang pagpapawalang bisa sa lahat ng iyong karapatan dahil sa idedeklara niyang legally dead ka na. Kapag napirmahan ang papel na yon bukas, mawawala na ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Gaspar habang nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Floren. Ang tahimik na squatter na ito ay hindi naligtas para sa kanila. Oras na upang suungin nila ang palasyo ng mga kasinungalingan. Sa isang masikip na apartment na malayong-malayo sa karangyaan na lagi nilang inaangkin, nagngangalit na inihagis ni Herminia ang isang papel sa mukha ni Luz. Isang formal na abiso yon mula sa mga bagong nagpapautang na mas mabagsik pa kaysa sa mga nauna. May palugit na lamang silang 1 linggo bago tuluyang kunin ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian at kaladkarin sila sa kulungan dahil sa kasong estafa. Ang perang nakuha nila mula sa pagbebenta kay Florencia ay matagal nang naglaho sa sugal at sa pagbili ng mga pekeng alahas upang panatilihin ang kanilang ilusyon ng yaman. Paano na tayo ngayon, Ma? Maiyak-yak na reklamo ni Luz, pilit na inaayos ang kanyang nasirang manicure. Yung mga kaibigan ko sa alta sosyedad, hindi na ako kinakausap. Kung makukulong tayo, baka maging labandera na lang ako sa loob. Habang naghahanap ng anumang bagay na maaari pang isangla sa kanyang lumang bag, napatigil si Luz nang may mahawakan siyang isang makapal at makintab na papel. Inilabas niya ito at nanlaki ang mga mata ng mag-ina. Ito ay isang imbitasyon para sa taunang piging at pagdiriwang ng anibersaryo ng De Leon Construction Group. Nahulog ito mula sa bulsa ng isa sa mga armadong lalaki na nanakot sa kanila sa tapat ng eskinita ni na Florencia noong nakaraang araw. Kuminang ang mga mata ni Herminia, ang kasakiman ay muling nagliliyab na parang apoy sa tuyong damo. Ito na ang sagot sa problema natin, Luz. Bulalas ng matanda. Mahigpit na hawak ang imbitasyon na tila isang gintong tiket. Ang mga De Leon ay ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa Maynila. Maraming mayamang byudo at tagapagmana ang dadalo rito. Kailangan mong makabingwit ng isa, kahit pa matanda basta mayaman, para iahon tayo sa utang. Mag-ayos ka. Gagamitin natin itong imbitasyon upang makapasok. Samantala, sa isang malayong panig ng lungsod, ibang uri ng paghahanda ang nagaganap sa loob ng masikip na barong-barong. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw, tahimik ngunit mabilis ang pag-ikot ng makina ni Florencia. Mula sa mga murang telang binili niya sa palengke gamit ang kakaunting ipon, maingat siyang gumugupit at nananahi. Wala siyang mamahaling materyales, ngunit ang kanyang husay sa pagtabas at pagbuo ng disenyo ay lumilikha ng isang obra na higit pa sa halaga ng ginto. Ginagawa niya ang damit na isusuot nilang mag-asawa para sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Nang matapos ang huling tahi sa isang formal na itim na kasuotan, naramdaman ni Floren ang isang presensya sa kanyang likuran. Pag-ikot niya, natigilan siya. Nakatayo si Gaspar ng tuwid. Walang hawak na tungkod. Ang kanyang mga binti ay nakatayo, ng matatag at walang bakas ng pagiging pilay. Ang kanyang mga balikat ay malapad. Ang tindig ay buong-buo at naglalabas ng isang nakapanlulumong awtoridad na ngayon lamang nakita ni Floren ng buong-buo. Mula pa pala noong nakaraang taon ay tahimik na sumasailalim sa physical therapy si Gaspar. Gamit ang mga murang kagamitan na kanyang inimbento, naghihintay lamang ng tamang oras upang muling maglakad bilang isang De Leon. Lumapit si Gaspar. Inabot ang kasuotang ginawa ni Floren
at pumasok sa maliit na espasyo upang magpalit. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya na tila isang bagong tao. Ang itim na suit ay perpektong nakalapat sa kanyang matipunong katawan. Ginawa siyang mukhang isang maharlikang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang mga mata niyang matagal na nagtago sa dilim ay ngayon kumikinang sa determinasyon. Sumunod na nagpalit si Floren. Nang lumabas siya, suot ang isang simpleng ngunit napaka-eleganteng asul na bestida na yakap ang hugis ng kanyang katawan. Hindi mapigilan ni Gaspar ang mapatitig. Ang dalagang dating nakayuko at puno ng dumi ay nagningning na parang isang diamante. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. Hinawakan niya ang balikat ni Floren. Inikot ang dalaga ng marahan upang ayusin ang zipper sa likod ng bestida. Ang init ng mga daliri ni Gaspar na dumampi sa batok ni Floren ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong gulugod. "Handa ka na ba?" Mahinang tanong ni Gaspar. Ang boses ay malapit sa tainga ng dalaga. Humarap si Floren at tumango. Buong tapang na sinalubong ang mga mata ng asawa. Hindi na ako ang Floren na natatakot sa kanila. Nag-iba ang tagpo. Sa tapat ng nagliliwanag at napakalaking gate ng De Leon Manor, bumaba mula sa isang inerkilang taxi sina Herminia at Luz. Suot ang mga makukulay ngunit halatang mumurahing damit at malalaking pekeng alahas, tila sila mga payaso na nagpapanggap na reyna. Taas noo silang naglakad patungo sa mga gwardiya. Iniaabot ang ninakaw na imbitasyon. Hindi alam na ang pagpasok nila sa palasyong yon ay ang simula ng kanilang sariling pagkawasak. Puno ng nakakasilaw na liwanag ang malawak na bulwagan ng De Leon Manor. Mula sa dambuhalang kristal na chandelier sa kisame hanggang sa makikintab na sahig na gawa sa marmol, bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaang ninakaw mula sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa gitna ng kumpol ng mga negosyante at matataas na tao sa lipunan, kapansin-pansin ang dalawang figurang tila naliligaw sa gitna ng kagandahan ng palasyo. Sina Herminia at Luz ay abalang-abala sa pagpapanggap. Suot ang kanilang mga bestidang matingkad, ang kulay at puno ng mga pekeng diamanteng kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pilit nilang ipinapakita ang isang antas na hindi naman sa kanila. "Luz, ayusin mo ang tayo mo." Pabulong ng ngunit madiing utos ni Herminia habang pasimple niyang isinisilid sa kanyang mamahaling bag ang isang pilak na kutsara mula sa buffet table. "Huwag kang pahahalata. Kailangan nating makahanap ng malaking isda rito bago tayo tuluyang ma-evict sa apartment." "Ma, stop it! Nakakahiyaya ka," sagot ni Luz na panay ang haplos sa kanyang buhok habang pilit nang ngumingiti sa mga dumadaang lalaking nakataksido. "I'm doing my best here. Kanina pa ako nakikipag-flirt sa anak ng isang bank owner, pero parang ang hirap nilang basahin. Ang aarte nila. Akala mo naman kung sinong mga perpekto." Sa kabilang dulo ng entablado, tumayo ang isang lalaking may uban na sa buhok, ngunit nananatiling matikas ang tindig sa kanyang puting suit. Si Don Renato. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine. Dahan-dahan niyang kinuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanyang kutsara sa kristal na baso, na lumikha ng isang matunog at matalim na ingay sa buong silid. "Mga kaibigan, mga kasosyo," panimula ni Don Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob na nagpapanggap na malasakit. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya De Leon. Alam nating lahat ang trahedyang sinapit ng aking pamangkin na si Gaspar. Napakasakit para sa akin na tanggapin, ngunit kailangan nating magpatuloy para sa kinabukasan ng libo-libong manggagawa na umaasa sa atin. Upang mapanatili ang katatagan, kailangan nating ayusin ang mga legal na dokumento para sa tuluyang pagsasalin ng kapangyarihan. Habang nagsasalita si Don Renato, abala naman si Luz sa pakikipag-usap sa isang matandang negosyante.
Sa kagustuhang magmukhang sopistikada, sinubukan niyang uminom ng champagne habang tumatawa ng pilit. Ngunit sa kanyang pagkakamali, natabig siya ng isang naglalakad na waiter. Ang mapulang wine na dala nito ay tumapon ng direkta sa kanyang matingkad na bestida. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Malakas na sigaw ni Luz na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng talumpati ni Don Renato. Nawala ang lahat ng kanyang pagpapanggap na lady. Ang kanyang boses ay naging matinis at palengkera na naging sanhi ng paglingon at pagbulong ng mga panauhin ng may pangungutya. Ang mahal ng damit na ito, gunggong, hindi mo ito mababayaran kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo. Mariing napapikit si Herminia sa hiya, habang si Don Renato naman ay nagpatuloy sa kanyang plano, tila hindi narinig ang kaguluhan. Inilabas ng abogado ni Don Renato ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng podium. Ito na ang huling pirma na magtatanggal sa pangalan ni Gaspar sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Dahil wala na tayong balita sa aking pamangkin sa loob ng 3 taon at ayon sa batas, ay maaari na siyang ideklarang wala na, pipirmahan ko na ang huling kasulatang ito sa ngalan ng katatagan ng De Leon Group. Wika ni Don Renato habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mamahaling fountain pen sa papel. Lahat ng mata ay nakapako sa dulo ng panulat ni Don Renato. Ramdam ang tensyon sa buong bulwagan. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy habang ang lahat ay naghihintay sa huling guhit na tatapos sa legacy ng tunay na tagapagmana. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa puting papel, isang malakas na tunog ang nagmula sa direksyon ng pintuan ng malaking silya. Ang dambuhalang pintuan na gawa sa inukit na kahoy ay bumukas ng marahas, tumama sa mga dingding at lumikha ng isang nakabibinging dagundong na nagpatigil sa lahat ng usapan. Mula sa liwanag ng labas, pumasok ang isang boses na malamig, matatag, at puno ng awtoridad na hindi narinig ng sinuman sa loob ng mahabang panahon. Kala mo ba ganoon kadali na agawin ang hindi sayo, Tito? Natigil ang kamay ni Don Renato sa ere. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang lahat ng panauhin ay napalingon sa pintuan, kabilang sina Herminia at Luz na napanganga sa gulat habang nakatingin sa kung sino ang matapang na bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumagsak ang mamahaling fountain pen mula sa nanginginig na mga daliri ni Don Renato. Lumikha ng isang matunog na kalansing sa ibabaw ng sahig na marmol na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging bingi. Halos maririnig ang bawat mabilis na paghinga ng mga panauhin habang nakatuon ang lahat ng paningin sa bukana ng pinto. Mula sa liwanag na nagmumula sa labas, humakbang pumasok ang isang lalaki. Hindi ito ang Gaspar na huling nakita ng madla, isang lalaking lupaypay, sugatan, at tila wala ng pag-asa. Ang Gaspar na nasa harapan nila ngayon ay nakatayo ng tuwid, walang anumang tungkod na dala, at bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos ay naglalabas ng isang awtoridad na yumanig sa pundasyon ng manor. Nakasuot siya ng isang itim na suit na tila sadyang ginawa para sa isang hari. Yakap ang kanyang matikas na pangangatawan. Ngunit hindi lamang si Gaspar ang naging sentro ng atensyon. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng tila isang diamanteng bagong kiskis, si Florencia. Ang kanyang asul na bestida ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay ngayon ay puno ng apoy at dangal. Wala na ang bakas ng dumi mula sa squatter. Ang nasa harapan nila ay ang tunay na asawa ng isang De Leon. Gaspar, nauutal na wika ni Don Renato. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader. Paanong nangyaring nakakalakad ka na? Akala ko ba
Akala mo ba ay habang buhay na akong magtatago sa dilim na nilikha mo, Tito? Putol ni Gaspar. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malamig at mapanganib. Akala mo ba ay sapat na ang sabotaheng ginawa mo sa sasakyan ko para tuluyan akong burahin sa mundong ito? Nagkakamali ka. Ang bawat sugat na ibinigay mo sa akin ay naging paalala lamang kung bakit kailangan kitang pabagsakin. Sa kabilang dako ng bulwagan, sina Herminia at Luz ay tila naging mga rebulto ng asin. Ang baso ng wine na hawak ni Luz ay dahan-dahang tutumagilid. Ibinubuhos ang laman nito sa kanyang mamahaling sapatos nang hindi niya namamalayan. Ang kanilang mga utak ay hindi maproseso ang nakikitang imahe. Ang lalaking minaliit nila, ang pilay, na pinagtawanan nila ay ang makapangyarihang tagapagmana na kinatatakutan ng lahat sa loob ng kwartong yon. At si Florencia, ang babaeng itinuring nilang basura, ay ngayon ay tinitingala bilang isang reyna. Hindi maaari ito, sigaw ni Luz. Ang selos at galit ay tuluyan nang bumakas sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap na ang kanyang kinakapatid na dati ay tagalaba lamang niya ay mas maganda at mas mayaman na sa kanya ngayon. Mandaraya ka, Floren. Siguradong ninakaw niyo lang ang mga suot niyo. Ma, tingnan mo sila. Pinaglalaruan lang nila tayo. Dahil sa bugso ng galit, nawala sa sarili si Luz at mabilis na sumugod patungo kay Florencia. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang marahas na sampal sa mukha ng dalaga upang ibalik ito sa dati nitong kalagayan. Ngunit bago pa man dumampi ang palad ni Luz, isang matigas na kamay ang sumalubong sa kanyang braso. Hinawakan ni Gaspar ang braso ni Luz ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, inihawi niya ang braso ng babae, naging sanhi upang mawalan ito ng balanse at mapaupo ng kahiya-hiya sa sahig sa gitna ng maraming tao. Huwag mong susubukang hawakan ang asawa ko kung ayaw mong mabali ang kamay na yan. Babala ni Gaspar, ang boses ay sapat na upang mapatahimik ang buong paligid. Habang nagkakagulo, napansin ni Florencia si Herminia na dahan-dahang umaatras. Pilit na itinatago ang kanyang bag na tila may mabigat na laman. Sa isang mahinahon ngunit matapang na hakbang, lumapit si Florencia sa kanyang madrasta. Mabilis niyang kinuha ang bag ni Herminia at binuksan ito sa harap ng lahat. Naglaglagan sa sahig ang ilang pirasong pilak na kubyertos na kinuha ni Herminia mula sa mesa. Dito ba napupunta ang lahat ng sinasabi mong utang na loob, Dam Herminia? Tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pait. Ang magnakaw sa bahay na nagpatuloy sa iyo? Dito mo makikita ang tunay na basura, hindi sa pananamit, kundi sa ugali. Maari niyo nang kunin ang mga ito dahil hinding-hindi na kayo makakatapak muli sa pintuan ng mga De Leon. Napahagulgol si Herminia sa kahihiyan habang si Don Renato naman ay bumawi ng lakas. Ginamit niya ang kanyang huling alas. Guardia, sigaw niya, itinuturo ang kanyang pamangkin. Ilabas ang mga impostor na ito. Walang Gaspar de Leon na nakakalakad. Siguradong pakana lamang ito ng mga kaaway ng kumpanya upang guluhin ang ating pagkakaisa. Sa isang iglap, napalibutan sina Gaspar at Florencia ng mahigit 10 armadong gwardiya ng Manor. Ang bawat isa ay may hawak na baril, handang kumilos sa isang utos lamang ni Don Renato. Ang mga panauhin ay nagsimulang magtakbuhan sa takot, naghahanap ng mapagtataguan. Masyado kang kampante, Renato, wika ni Gaspar, nananatiling kalmado habang yakap ang baywang ni Florencia upang protektahan na ito. Akala mo ba ay papasok ako rito nang walang dalang bitag para sa'yo? Tingnan natin kung sino ang totoong matatapon sa labas ng pintuang ito. Tinaasan ni Don Renato ang kanyang kilay, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mamatay ka na rin kasama ng iyong ebidensya, Gaspar. Dito nagtatapos ang kwento mo. Ang bawat gwardiya ay sabay-sabay na nagkasa ng kanilang mga baril.
Ang nakakangilong tunog ng bakal ay bumasag sa huling pag-asa ng katahimikan. Nanatiling nakatayo si Gaspar. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang tiyuhin, tila naghihintay ng isang hudyat na siya lamang ang nakakaalam. Sa kabila ng nakakasilaw na kinang ng mga baril na nakatutok sa kanila, nanatiling kalmado si Gaspar. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, bagkus ay isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa nanlilisik na mga mata ni Don Renato. Dahan-dahan niyang inabot ang bulsa ng kanyang suit at inilabas ang isang maliit at makintab na gadget. Sa isang mabilis na pindot, ang buong bulwagan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan bago tuluyang nagbago ang lahat. Ang dambuhalang mga LED screen sa likuran ng entablado na kanina ay nagpapakita ng logo ng kumpanya at mukha ni Don Renato bilang bayani ay biglang nagkaroon ng static. Ilang sandali pa, isang malabo ngunit malinaw na video ang lumabas. Kitang-kita ang mukha ni Don Renato, 3 taon na ang nakalilipas, habang kausap ang isang lalaking may takip sa mukha sa loob ng isang madilim na garahe. Maririnig ang boses ni Don Renato na nag-uutos na putulin ang brake ng sasakyan ni Gaspar. Siguraduhin mong hindi na siya makakarating ng buhay sa Manila. Ang malinaw na utos nito na umaling-awngaw sa bawat sulok ng Manor. Ang mga panauhin at mga shareholder ay sabay-sabay na napasinghap sa matinding gulat. Ang ingay ng pagbubulungan ay naging isang malakas na hiyaw ng galit at pandidiri. Ang mga gwardyang kanina ay handang pumatay ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga sandata habang nakatingin sa screen na naglalantad sa katotohanan. Hindi na nila alam kung sino ang dapat nilang sundin sa gitna ng lantad na krimen. Kasinungalingan iyan, isang malaking deepfake. Sigaw ni Don Renato. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagkapahiya. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono, itinuturo ang kanyang mga tauhan upang patayin ang screen, ngunit wala nang gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang noo. Binubura ang kanyang imahe bilang isang kagalang-galang na negosyante. Mga abogado ko, gawin niyo ang paraan. Pakanalang ito ng mga taong gustong sirain ang De Leon Group. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga board member na kanina ay handang pumirma sa dokumento ay isa-isang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait at paniningil. Isang kaguluhan ang sumiklab sa gitna ng bulwagan habang ang lahat ay humihingi ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang matitinding asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumuhit sa malalaking bintana ng Manor, sinasabayan ng tunog ng mabilis na pagdating ng mga sasakyan ng awtoridad. Naramdaman ni Gaspar ang panginginig ng mga kamay ni Florencia na nakakapit pa rin sa kanya. Ang dalaga ay halos hindi makahinga sa tindi ng tensyong nagaganap. Ang kanyang mga palad ay malamig at basang-basa ng pawis dahil sa takot sa mga baril na kanina ay nakatutok sa kanila. Maran siyang hinarap ni Gaspar. Hinawakan ang kanyang mga pisngi at mariing tinitigan sa mga mata. Sa gitna ng mga sigawan at gulo, ang mga mata ni Gaspar ay tila isang payapang dagat na nagbibigay ng kaligtasan. Huwag kang matakot, Floren. Mahinang bulong ni Gaspar, sapat lamang upang marinig ng dalaga. Tapos na ang gabi ng mga anino. Wala nang makakasakit sa'yo. Pangako ko yan. Ang pagdating ng mga pulis at ng mga tauhan mula sa NBA ay naging mabilis. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay naghatid ng pinal na hatol. Walang nagawa si Don Renato, kundi ang mapaluhod nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila hangin na lamang na naglalaho habang siya ay kinakaladkad palabas ng kanyang sariling kaharian. Sa harap ng lahat ng taong niloko niya sa loob ng mahabang panahon. Habang inilalabas si Don Renato, mabilis na sinubukan ni Herminia at Luz na dumaan sa gilid ng pintuan, pilit na nagtatago sa likod ng mga nagtatakbuhang panauhin.
Nais nilang tumakas bago pa man sila madamay sa kahihiyan. Ngunit nang marating nila ang pangunahing pintuan, napatigil sila nang may bumangga sa kanila. Hindi ito mga pulis. Tatlong lalaking may malalaking peklat sa mukha at may hawak na mga dokumento ng pagkakautang ang nakaharang sa kanila. Ang mga mata ng mga lalaking ito ay nanlilisik sa galit. Nakatitig ng diretso sa nanginginig na mukha ni Herminia. Ang gabi ng paniningil ay hindi pa natatapos. Sa gitna ng kaguluhan at pagkaladkad kay Don Renato, patungo sa sasakyan ng mga pulis, isang mas masahol na uri ng paniningil ang nagaganap. Sa labas ng pintuan ng bulwagan, sina Herminia at Luz, na kanina ay nagtatangkang tumakas ng palihim, ay napatigil nang maramdaman nila ang mabibigat na kamay na humawak sa kanilang mga balikat. Tatlong lalaking may malalaking pangangatawan, ang mga pinagkakautangan ni Herminia sa sugal at sa mga pekeng hiyas ay hindi na hinayaan ang pagkakataong ito na makawala. Saan kayo pupunta, Aling Herminia? Ang boses ng pinuno ng mga maniningil ay tila bulong ng kamatayan sa tainga ng matanda. Suot mo ang mga alahas na hindi mo pa binabayaran habang nagpapakasasaka sa palasyong ito. Ngayong gabi, lahat ng nakuha mo sa amin ay babawiin namin, pati na ang balat mo kung kailangan. Walang pakundangan nilang hinablot ang kwintas at mga hikaw mula sa leeg at tainga ni Herminia, na naging sanhi ng pagsigaw nito sa sakit at takot. Samantala, si Luz ay pilit na kumakawala sa isa pang lalaki, tumatakbo patungo sa gitna ng sulyap ng mga panauhin upang humingi ng tulong. Lumapit siya sa isang mayamang negosyante na kanina ay kinakausap niya, nagmamakaawang iligtas siya. Ngunit ang lalaki, na nakita na ang lahat ng kahihiyan ng kanilang pamilya, ay tumingin lamang sa kanya ng may pandidiri. Sa isang marahas na pagbawi ng braso, itinulak ng negosyante si Luz ng malakas, naging sanhi upang madulas ang dalaga at bumagsak ng pasubsob sa gitna ng mahabang mesa ng mga pagkain. Ang puting sarsa at mga tirang pagkain ay kumalat sa kanyang muka at mamahalin, ngunit pekeng bestida, habang ang lahat ng tao sa paligid ay nagbubulungan at tumatawa sa kanyang kahiyahiyang kalagayan. Nang makita ang kanyang anak na nasa sahig at ang mga lalaking handa na siyang kaladkarin sa madilim na sulok, nawalan na ng kahihiyan si Herminia. Gumapang siya sa malamig na marmol na sahig, pilit na inaabot ang laylayan ng asul na bestida ni Florencia. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uling mula sa kanyang nasirang make-up. Tila isang pulubi na nagmamakaawa sa harap ng isang reyna. "Floren, anak, maawa ka sa akin." Ang tinig ni Herminia ay garalgal at puno ng huwad na pagsisisi. Ginagamit ang huling armas na alam niyang tatalab, ang utang na loob. "Ako ang nagpalaki sa'yo. Pinakain kita noong wala ka ng magulang. Hindi mo ba kayang patawarin ang nanay-nanayan mo? Sabihin mo sa asawa mo na bayaran ang mga utang ko. Pakiusap. Mamamatay ako kapag kinuha nila ako." Tumingin si Florencia pababa, sa babaeng dating kinatatakutan niya, ang babaeng itinuring niyang pader na humaharang sa kanyang kaligayahan. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Florencia ay isang malalim na awa. Awa para sa isang taong nilamon na ng sariling kasakiman. Hindi siya kumibo ng ilang sandali. Hinahayaang marinig ng lahat ang huling panaghoy ng kanyang madrasta. "Doon sa gabi na ibinenta niyo ako pambayad sa utang niyo, Dama Herminia?" Mahinahon, ngunit matatag ang boses ni Florencia na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan. "Doon na natapos ang lahat ng obligasyon ko sa inyo. Binayaran ko na ang bawat butil ng kanin na ipinakain niyo sa akin sa pamamagitan ng aking kalayaan at ng aking luha. Ngayong gabi, wala na akong utang na loob na kailangang tumanaw. Ang pamilyang De Leon ay hindi isang bangko para sa iyong mga kasalanan." Isang mabilis na senyas ang ibinigay ni Gaspar sa mga gwardiya ng kumpanya. Lumapit ang mga ito at binuhat ang nangingisay at sumisigaw na si Herminia, kasama ang duguan at maduming si Luz.
at kinaladkad sila palabas ng manor. Itinapon sila sa labas ng gate sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nagnanais na linisin ang lugar mula sa kanilang dumi. Nawala ang kanilang bahay, nawala ang kanilang yaman, at higit sa lahat, nawala ang huling piraso ng dangal na pilit nilang itinatago sa likod ng mga pekeng diamante. Habang nakatayo sa gitna ng bulwagan, dahan-dahang tinanggal ni Florencia mula sa kanyang daliri ang isang maliit na singsing na gawa sa tanso. Isang murang bagay na ibinigay ni Herminia sa kanya noon upang tandaan ang kanyang utang. Inilakad niya ito patungo sa basurahan sa tabi ng pinto at hinayaang mahulog ito nang walang tunog. Tapos na ang lahat, Gaspar, bulong ni Florencia habang sumasandal sa matibay na dibdib ng kanyang asawa. Niyakap siya ni Gaspar ng mahigpit, inilalayo ang kanyang paningin sa dilim sa labas. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ni Gaspar habang tinitingnan ang bakanting upuan ng presidente sa gitna ng entablado. Ngayong nabawi na niya ang lahat, sapat ba ang kapangyarihang ito upang burahin ang mga peklat sa kanilang mga puso? Tahimik na ang buong bulwagan ng De Leon Manor. Ang dambuhalang chandelier ay tila nawalan na ng ningning sa gitna ng mga nagkalat na balat ng pagkain at mga natumbang silya, mga bakas ng isang gabi ng pagtutuos na hinding-hindi malilimutan ng mga naroon. Sa gitna ng entablado, nananatiling nakatayo si Gaspar, nakatitig sa dambuhalang silya ng presidente na gawa sa inukit na nara at may mga dekorasyong ginto. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sandalan ng upuan. Ang bawat ukit nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng dugo at luha na ibinuhos ng kanyang ama at ang bawat kasinungalingang ginawa ni Don Renato para lamang maupuan ito. Ramdam niya ang bigat ng kapangyarihang naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na maupo at namnamin ang tagumpay, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang hinahanap ko, Floren. Mahinang wika ni Gaspar nang maramdaman niya ang malambot na dampi ng kamay ni Florencia sa kanyang likuran. Humarap si Gaspar sa kanyang asawa. Tumigil ang lahat ng hiyawan at ang bawat bulong sa loob nang malawakita niya ang pagod sa mga mata ni Florencia. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakalaylay na bulwagan ng manor. Sa gitna ng katahimikan, ang dambuhalang silya ng presidente na gawa sa inn matapos ang mahabang gabi ng tensyon sa gitna ng lahat ng ginto at karangyaan. Sa ukit na kahoy at nababalot ng gintong palamuti ay tila isang piping saksi sa lahat ng di paligid nila. Si Florencia lamang ang tanging bagay na tunay na nagpapakita ng liwanag sa kanyang panumanak na luha at dumi ng pamilya De Leon. Dahan-dahang lumapit si Gaspar sa hingin. Maingat niyang hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Inilapit ito sa kanyang mga entablado. Bawat hakbang niya ay may bigat ng nakaraan. Hinaplos niya ang sandalan labi at dahan-dahang hinalikan ang bawat daliri na dati ay puno ng kalyo dahil sa nangsilya. Dinadama ang makinis at malamig na texture nito. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang mga pananahi. Akala ko nung una, ang mabawi ang kumpanyang ito ang magbibigay sa akin ng pangarap. At ang traidor na tinitigan niya kanina habang nilaladkad ng mga pulis. Kapayapaan, patuloy ni Gaspar. Ang boses ay puno ng emosyon habang nakatumingon si Gaspar sa mga natitirang miyembro ng Board of Directors at sa kanyang tapat na abogado na kanitig ng malalim sa mga mata ni Floren. Pero habang nakatayo ako rito, nakikitain na pa naghihintay ng kanyang utos. Alam ng lahat na sa isang pirma lamang, muling babalik sa kulang ang laso na sumira sa pamilya ko. Ayaw kong maging katulad ni Renato na kanyang mga kamay ang kapangyarihan ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit sa naging alipin ng trono na ito, gusto kong mabuhay ng malaya kasama ka. Naluhalip na maupo sa trono ng kapangyarihan. Dahan-dahang binitawan ni Gaspar ang sandha si Florencia sa narinig.
Hinawakan niya ang pisngi ni Gaspar, pinupunasan ng isang ngalan ng silya at humarap sa madla ng may kalmado at payapang mukha. Sa maliit na dungis sa mukha ng asawa. Kahit saan ka pumunta, Gaspar, doon din loob ng 3 taon, ang tanging nagpapatakbo sa buhay ko ay ang pagnanais na mabawi ang silyang ito. Panimula ni Gaspar, ang boses ay malalim at puno ng katapat ang tahanan ko. Hindi mo kailangan ang gintong silya na ito para maging hari sa paningin ko. Ngunit nang marating ko ang gabing ito, na-realize ko na ang silyang ito ay walang kinaumagahan. Sa harap ng lupon ng mga shareholder at mga abogado, gumawa si Silby kung ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Hindi ko kay Gaspar ng isang desisyong yumanig sa mundo ng negosyo. Pinirmahan niya ang mga dokumento upang ngailangan ng korona para patunayan kung sino ako. Mula sa gabing ito, ang De Leon Construction Group ay mapitalaga ang isang professional na lupon ng mga direktor na mamamahala sa operasyon ng kumpanya o punta sa ilalim ng pamamahala ng isang professional na board at ang malaking bahagi ng habang ang malaking bahagi ng kanyang kinikita ay itinalaga niya para sa isang pundasyon na tuting mga share ay mapupunta sa isang pundasyon para sa mga manggagawang biktima ng pang-aabuso. Ulong sa mga biktima ng pang-aabuso at mga manggagawang nawalan ng tirahan. Pinanatili niya ang pagmamay-ari, ngunit binitiwan niya ang korona ng kapangyarihan. Pag-ayokong maging katulad ni Renato na nabulag ng ginto. Isang malakas na bulkatapos ng pulong, hinubad ni Gaspar ang kanyang mamahaling coat at itinupi ang manggas ng kanyang puluungan nang pagkamangha ang gumapang sa buong silid. Hindi makapaniwala ang mga tao. Tinanggal din ni Florencia ang kanyang mga alahas at ang suot na high heels na kanina. Panag na ang isang lalaking binuwis ang lahat para sa hustisya ay tatalikuran ang rurok ng kapangyarihan sa sandaling hawak na niya ito. Ngunit para kay Gaspar, ang tunay na kalayaan ay hindi papahirap sa kanyang mga paa. Habang bitbit ang kanilang mga lumang gamit sa isang maliit na bag, naglakad sila palabas ng manor nang hindi lumilingon sa likod. Sa labas ng gate, ang paghawak sa korona, kundi ang kakayahang bitawan ito nang walang pagsisisi. Bumhihintay ang kanilang lumang sasakyan, ang kaisa-isang ari-arian na naging sakaba si Gaspar mula sa entablado at dinaluhan si Florencia na kanina pa nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at basang mga mata. Nakita ni Gaspar ang pagkapagod sa mukha ng kanyang asawa sa kanilang pagsisimula sa squatter. Habang sumisikat ang araw at nagbibigay ng bagong kulay sakal at ang bahagyang panginginig ng mga binti nito dahil sa suot na matataas na sangitan, sumakay ang mag-asawa. Pinaandar ni Gaspar ang makina, ang tunay na apatos na hindi naman ito sanay isuot. Sa harap ng lahat ng mga natitirang panauhin at ngiti ay hindi na maikubli sa kanyang mga labi. Saan tayo pupunta? Mas mga reporter, dahan-dahang lumuhod si Gaspar sa paanan ni Florencia. Ang lalaking datiyayang tanong ni Florencia habang sumasandal sa balikat ng asawa. Sa lugar kung saan tayo lang ay tinawag na pilay at mahina, ay ngayon ay lumuluhod dahil sa pag-ibig. Maang gagawa ng sarili nating kwento. Sagot ni Gaspar habang dahan-dahang pinapatingat niyang hinubad ang mga sapatos ni Florencia. Hinahayaan ang mga paa ng dalaga na madakbo ang sasakyan palayo sa mga matatayog na gusali. Habang bumibilis ang takama, ang malambot na pulang alpombra. Sapat na ang pagpapanggap natin sa gabing ito. Floren. Bulbo ng sasakyan patungo sa dulo ng kalsada. Naiwan sa likuran nila ang lahat ng pait, dumi at ingay ng nakaraan. Ang tanging bitbit nila ay ang pag-ibig naong ni Gaspar habang tinitingnan ng asawa ng may 100% ng pagmamahal. Hindi mo kailangan ng matataas na sapatos para maging reyna sa paningin ko. Ang tanging kayaman, nandayuhan sa gitna ng kahirapan at naging matatag sa harap ng kapangyarihan. Hanggang ayaw kong mawala sa buong buhay ko ay ikaw, hindi ang kumpanyang ito.
Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, napansin ni Florencia ang isang maliit na bultaramdaman ni Florencia, ang pag-apaw ng kanyang puso. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pango sa likuran ng kanilang sasakyan na kanina pa gumagalaw. Napatigil ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada, malayo sa ingay ng manor at sa pait ng squatter. Mabilis na bumaba si Florencia, ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Habang papalapit sa likuran ng kanilang lumang sasakyan, inaasahan niyang baka may naiwang gamit o may sumunod sa kanila, ngunit nang hatakin niya ang lumang trapal, napatigil siya at napaawang ang kanyang bibig sa tindi ng gulat at saya. Sa gitna ng mga bakanting kahon, naroon ang makinang panahi ng kanyang ama. Maayos itong nakabalot sa isang malinis na tela. Ang bawat bahagi nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala ni Florencia ang gabi nang akala niya ay tuluyan na itong nasira ni Herminia. Ngunit narito ito ngayon, buo at mas matatag kaysa noon. Lumingon siya kay Gaspar na nakasandal sa pintuan ng sasakyan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki at lambing. Paanong... Hindi makapaniwalang wika ni Florencia habang hinahaplos ang bakal na katawan ng makina. Ipinangako ko sa iyo, Floren, na poprotektahan ko ang lahat ng mahalaga sa iyo. Mahinang sagot ni Gaspar habang lumalapit sa kanyang asawa. Hindi ko hahayaang mawala ang tanging alaala ng tatay mo. Ipinagawa ko yan sa isang eksperto nung mga araw na nagtatago pa tayo. Ito ang magiging pundasyon ng ating bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa isang maaliwalas na kalsada sa isang payapang bayan. Sa isang hilera ng mga bagong pintura na gusali, 2 magkatabing tindahan ang naging sentro ng atensyon ng mga dumadaan. Ang isa ay may karatula na De Leon Woodwork and Electricals, kung saan ang amoy ng bagong tabas na kahoy at ang tunog ng masigasig na pagtatrabaho ay maririnig sa buong maghapon. Sa tabi nito, ang isang tindahan na may malaking salamin sa harap ay may nakasulat na Florencia's Couture. Sa loob ng kanyang shop, abalang-abala si Florencia sa pagsukat sa isang magandang tela para sa isang kliyente. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat tahi niya ay nagpapakita ng husay at pagmamahal sa sining na minana niya sa kanyang ama. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng dangal ng isang babaeng nagtatrabaho para sa kanyang sariling pangalan. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pintuan. Pumasok si Aling Rosa, ang dating kapitbahay nila sa squatter, na ngayon ay nakasuot ng maayos na damit. Bit-bit ng matanda ang isang basket ng mga sariwang prutas bilang pasasalamat. Naku, Floren, ang ganda-ganda na talaga ng shop mo. Suot ang isang tapat na ngiti ni Aling Rosa. Wala na ang bakas ng pangungutya noong una silang magkita. Sinasabi ko sa iyo, lahat kami sa looban ay hangang-hanga sa inyo ni Gaspar. Patawarin mo kami kung noon ay naniwala kami sa mga chismis. Tunay kayong inspirasyon sa amin. Wala na po yun, Aling Rosa. Sagot ni Florencia habang tinatanggap ang regalo. Ang mahalaga po ay masaya na kaming lahat ngayon. Nang sumapit ang oras ng tanghalian, pumasok si Gaspar sa shop ni Florencia. Wala na siyang suot na suit. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na may bahid ng alikabok ng kahoy, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas at malakas. Walang salita siyang lumapit at inilapag ang isang supot ng mainit na pananghalian sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang hinanap ng kanyang magaspang na kamay ang kamay ni Florencia. Pinagsalikop nila ang kanilang mga daliri. Dinadama ang init at ang pagkakaisa na binuo nila sa gitna ng hirap. Gusto mo bang kumain na tayo? Malambing na tanong ni Gaspar. Ang kanyang tingin ay nakatunaw sa anumang pagod na nararamdaman ni Florencia. Sandali na lang. Tatapusin ko lang itong huling tahi. Sagot ni Florencia. Ngunit bago pa siya makabalik sa kanyang ginagawa,
Ang kanyang paningin ay nahagip ng isang anino sa labas ng malaking salamin ng kanyang shop. Sa kabilang panig ng kalsada, sa tabi ng isang basurahan, may isang babaeng nakatayo. Ang buhok nito ay gusot-gusot. Ang damit ay punit-punit at puno ng dumi, at ang mga paa ay walang sapin. Ang babae ay tila may kinakausap na anino sa hangin, lulugo-lugo, at wala sa sariling katinuan. Nang humarap ang babae sa direksyon ng shop, nanigas si Florencia. Kahit na puno ng dumi ang mukha nito, kilala niya ang bawat linya ng mukhang iyon. Ito ang babaeng dating naghari-harian sa kanyang buhay, ang babaeng dumanas ng pinakamabigat na karma dahil sa sariling kasakiman. Ang babaeng nasa labas, na ngayon ay namamalimos ang tira-tirang pagkain, ay walang iba kundi si Herminia. Ang dating madrasta na nagtapon sa kanya ay ngayon ay isa ng anino ng nakaraan, nawalan ng lahat, maging ng sariling kaisipan. Naramdaman ni Florencia ang paghigpit ng hawak ni Gaspar sa kanyang kamay. Tila binabalaan siyang huwag nang balikan ang pait ng nakaraan. Ngunit may isang bagay sa puso ni Florencia na naguutos sa kanya na lumabas. Binitawan niya ang kanyang karayom at dahan-dahang humakbang patungo sa pintuan habang ang bulto ni Herminia ay nananatiling nakatitig sa kanila nang may walang malay na inggit sa kanyang mga mata. Dahan-dahang itinulak ni Florencia ang salaming pinto ng kanyang shop. Ang marahang tunog ng pagkiskis ng sapatos niya sa semento ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kanyang nakaraan. Sa labas, ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na naramdaman ni Florencia nang makita ang hitsura ng babaeng nasa tapat ng basurahan. Si Herminia ay wala na ang dating kapalaluan. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging may matingkad na pulang pintura ay ngayon ay itim na sa dumi, at ang kanyang balat ay tila papel na nalunod sa ulan. Kulubot at puno ng sugat. Hawak-hawak niya ang isang pirasong tuyong tinapay na nakuha niya sa basura. Kinakausap ang hangin tungkol sa mga hiyas na hindi naman kailanman naging kanya. Nang mapansin niya ang anino ni Florencia, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, walang malay na pagkilala. Tanging isang hungkag na kislap ng gutom ang nananatili. "Ma'am, baka may barya po kayo. Pambili lang ng ginto. Kailangan kong bayaran ng utang ko bago nila ako kunin." Lulugulugong wika ni Herminia. Ang boses ay paos at basag na tila isang sirang plaka. "Ang ganda ng damit mo, anak. Kamukha mo yung batang ibinenta ko para sa sugal ko." Pero hindi, patay na siya. Kinain na siya ng dilim. Nanigas ang buong katawan ni Florencia. Ang galit na inasahan niyang sasabog ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang puso. Hindi niya makita ang halimaw na nagpahirap sa kanya. Ang nakikita niya ay isang matandang nawala na sa sarili, biktima ng sarili nitong kasamaan. Dahan-dahang yumuko si Florencia at inilapag ang isang mainit na supot ng pagkain sa tabi ng nanginginig na kamay ni Herminia. Hindi niya ito hinawakan, hindi niya ito niyakap. Sa halip, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, isang titig na nagpapahayag na tapos na ang lahat. "Wala ka ng utang na kailangang bayaran, Herminia." Mahinahon at malalim ang boses ni Florencia. Ang bawat salita ay tila isang huling muikhaw sa sugat ng kanyang kaluluwa. "At wala na rin akong utang na loob na kailangang tumanaw. Malaya na ako. At malaya ka na rin sa iyong mga anino. Kainin mo ito at huwag mo nang hanapin ang ginto dahil hindi yun ang makakapagligtas sa iyo." Tumalikod si Florencia nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay mas malalim at mas masarap kaysa noon. Pagbalik niya sa loob ng shop, sinalubong siya ni Gaspar. Hindi nagtanong ang lalaki. Sapat na ang makita ang kapayapaan sa mukha ng kanyang asawa. Inakay siya ni Gaspar patungo sa likod ng shop, kung saan ang isang maliit na duyan ay nakasabit sa ilalim ng puno ng mangga. Naupo sila roon ng magkatabi,
Pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ipinatong ni Florencia ang kanyang ulo sa balikat ni Gaspar habang ang mga kamay ng lalaki ay maingat na humawak sa kanyang tiyan na bahagya ng bumubulog. Ang munting buhay na tumitibok sa loob ni Florencia ay ang pinakamagandang sagisag ng kanilang pag-asa. Isang bagong simula na hindi kailanman madudumihan ng pait ng kahapon. Hindi na tayo luluhod muli sa sinuman, Floren, bulong ni Gaspar habang hinahalikan ng noo ng asawa. Ang pamilyang itatayo natin ay puno ng pagmamahal, hindi ng utang. Napangiti si Florencia, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na. Bawat buhol ay kinalas na ng katotohanan. Sa dulo ng kalsadang puno ng putik at dumi, natagpuan nila ang isang daan patungo sa isang buhay na sila mismo ang may akda. Ang anino ni Herminia sa labas ay unti-unti ring naglaho sa dilim ng gabi, habang ang ilaw sa loob ng Florencia's Couture ay nananatiling nagniningning. Isang parola ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng hamon ng tadhana. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa isang mas matamis na tagumpay, ang kakayahang mabuhay ng may tunay na kapayapaan sa piling ng taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa karatula ng tindahan ni Florencia, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat hibla ng tela at sa bawat piraso ng kahoy na inukit ni Gaspar. Sa loob ng silid, ang tunog ng lumang makinang panahi ay hindi na isang ingay ng paghihirap, kundi isang awit ng tagumpay at kapayapaan. Ang bawat kumpas ng karayom ay tila nagtatahi sa mga punit ng kanilang nakaraan. Binubuo ang isang bagong kumot na magbibigay ng init sa kanilang magiging anak. Habang nakaupo si Florencia sa harap ng kanyang makina, naramdaman niya ang marahang pagyakap ni Gaspar mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Pinapanood ang bawat galaw ng mga daliring dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay puno na ng sining. Wala na ang pait ng squatter, wala na ang bulyaw ni Herminia, at wala na ang mga anino ni Don Renato. Ang tanging natitira ay ang init ng kanilang tahanan at ang pangakong hinding-hindi na sila muling babalik sa dilim. Nang haplusin ni Florencia ang kanyang tiyan, isang munting sipa ang sumalubong sa kanyang palad, isang paalala na ang bagong henerasyon ng mga De Leon ay hindi na magiging alipin ng maling utang na loob. Ang batang isisilang nila ay lalaki sa isang mundong ang tanging utang na kailangang bayaran ay ang pagmamahal at respeto sa bawat isa. Ang bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos nila ay naging pataba sa lupang ngayon ay kinatatayuan ng kanilang pangarap. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Florencia na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa mga kamay na handang humawak sa'yo sa gitna ng bagyo ng walang hinihinging kapalit. Ang kanyang pagpatawad kay Herminia ay hindi paglilinis sa kasalanan ng matanda, kundi isang regalo sa kanyang sarili, ang regalo ng kalayaan mula sa gapos ng puot. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay maayos na, bawat buhol ay kinalas na ng katotohanan, at ang bawat umaga ay puno na ng liwanag. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ng araw ay ang pagbubukas ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa, katarungan at walang hanggang pagmamahalan.